Tatlong ugali na humahadlang sa pag-asenso. Masakit man pakinggan pero baka hindi kakulangan sa pera ang humahadlang sa pag-asenso mo. Baka ugali. Aminin natin, maraming Pilipino ang masisipag. Maagang kumigising, pumapasok sa trabaho araw-araw, nag-o-overtime pa nga. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, pareho pa rin ang sitwasyon. Hindi dahil tamad sila. Minsan, may mga ugali lang tayong hindi natin napapansin na unti-unting humihila pababa sa atin. Narito ang tatlong ugali na maaaring humahadlang sa pag-asenso mo. Una, procrastination. Mamaya na. May plano kang mag-ipon. May gusto kang simula na sideline o negosyo. May bagong skill kang gustong matutunan. Pero palagi mong sinasabi, bukas na lang. Hanggang sa lumipas ang isang buwan, isang taon, at pareho pa rin ang sitwasyon. Solusyon, kumilos agad kahit maliit na hakbang lang. Hindi kailangan ng perfect timing para magsimula. Pangalawa, lifestyle inflation. Nadagdagan ang sahod, pero nadagdagan din ang gastos. Bagong cellphone, mas madalas na pagkain sa labas, mas maraming bagay na hindi naman talaga kailangan. Kaya kahit lumalaki ang kita, walang naiipon. Solusyon, kapag tumaas ang income mo, unahin mong dagdagan ang ipon at investments bago ang lifestyle. Pangatlo, kulang sa consistency. Maraming tao ang magaling magsimula. Nag-iipon ngayon, tumitigil pagkatapos ng 2 linggo. Nag-aaral ng bagong skill, humihinto kapag nahihirapan. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa isang malaking aksyon. Nakukuha ito sa maliliit na tamang ginagawa araw-araw. Solusyon, mag-focus sa consistency kaysa motivation. Kahit maliit na progress, tuloy-tuloy lang. Kung gusto mong umangat ang buhay mo, minsan hindi pera ang unang kailangang baguhin. Minsan ang kailangang baguhin ay ang mga ugali na matagal nang pumipigil sa'yo. Dahil kapag nagbago ang ugali mo, unti-unti ring magbabago ang direksyon ng buhay mo. Kung gusto mong magkaroon ng gabay kung paano magsimula ng dagdag o pagkakakitaan o paano gumawa ng konkretong plano para sa financial goals mo, pwede mo akong kausapin.